Hello! Kamusta Gemini, Sun, Moon, Rising, Cross Watchers? May 12 to 18 reading ito, pero kahit kailan dumaan sa inyo, lahat ng mga reading ko dito ay timeless, no? It doesn't matter kung kailan darating sa inyo, importante yung mga messages na laman nito. Okay? Okay. Yung mga signs na lumilitaw sa cards, no? Merong mga ano dito. Earth signs. Maraming earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, may mga water din, Cancer, Scorpio, Pisces, or air. Gemini, Libra, Aquarius. Nightlife. O, mahilig ka ba sa nightlife? Mahilig ka ba sa casino, disco? Yan. O, ikaw, o pwedeng yung person na kakonect mo, involved dito sa situation na ito. Merong energy dito ng person na durug sa ngayon. Pagiging sad, pagiging broken, alone, devastated, no? Oh, andito yung Archangel Michael card, which is a sign ng protection, no? It means na you are being guided, protected by the divine, whether it's Archangel Michael or the divine. Okay? So, andito yung, kapahamakan, pero poprotektahan ka ng guardian angel ng divine, dyan sa kapahamakan na yan. Pwedeng yung card na yan is may kinalaman sa divine intervention or miracle, no? Ibig sabihin, mangingialam yung divine pagdating dito sa situation mo or tutulungan ka niya, magpapadala siya ng blessing or some kind of help or miracle your way, Gemini. Okay. So, anxiety. Ay, iba, baka may problems kayo about overthinking, baka may anxiety problem kayo or panic attack. Sorry naman if no, maka-trigger ako ng sorry. I'm not meant to trigger anything. Pero kasi lumilitaw sa cards, no? So, pwedeng yun yung card ng overthinking. Matinding takot, panic, pagiging sobrang pag-iisip, no? So, on the table, you have here an opportunity. Pwedeng yan, sa career, sa business, or sa romantic, no? Sinasabi dito, may iaalok, may ilalapit sa'yo, may proposal or commitment. Okay, it could be contract signing, it could be mga usapan, kasunduan, pag-aareglo, transactions, no? Sa love life, pwedeng yan, mag-uusap kayo, magkakasundo kayo about something, proposal, panliligaw, engagement, no? By the way, if you're new, please don't forget to subscribe or follow. Bawat isang follow, subscribe niyo ay malaking tulong po yan sa akin kung gusto niyo po akong tulungan, suportahan. Thank you sa lahat ng generous na nag-avail ng membership subscription, nagpapadala ng star super thanks. Mga laging nagla-like, nagko-comment, nag-share, hindi nag-skip ng ads. Doon sa mga palaging sumusubaybay, bumabalik-balik, abangers ng mga reading ko, thank you so much. Kung gusto niyo pong mag-avail ng private reading sa akin, the only way is magpunta po kayo sa one and only official Purple Teen Facebook page. May check sa dulo, which means meta-verified. Pag walang check, hindi ako. Pag in-add friend kayo, hindi ako. Pag naunang nag-message sa inyo, nag-chat, hindi ako. Mag-ingat po kayo kasi maraming fake na gumagaya sa page ko. Okay? Wow, nakakita ako ng success dito, financial security or independence. Maaaring yan ay sign na finally magiging debt-free ka na. Ibig sabihin, mababayaran mo na yung mga bayarin, yung mga utang, mga loan. Alam mo yon, ito yung pagiging secured financially. Ito na yung card na ma-achieve mo yung goal mo this week.
Ito yung meron kang magagawang something successful, alam mo yun. Ito na rin yung card ng liberation, freedom. Kung gusto mo nang makaalis sa isang situation or connection, pwede rin naman. No, mas pipiliin mong maging single, mas pipiliin mong dumetouch, mas pipiliin mo yung no strings attached, no? For some of you, pwedeng yan yung energy ninyo. If you're dealing with a person, this person is single. O, pwedeng pareho kayong single, walang sabit, no? Walang mga pananagutan na ibang person, alam mo yun. So, ibig sabihin yan, pareho kayong free. Okay? Pareho kayong hindi pa taken yun, kung person yan. O, kasi nakakita ako dito ng pwedeng panliligaw, pwedeng mag-propose, alam mo yun, mag-start ng mag-start kayo ng connection. So, yun, pagdating do sa bagay na yun, pareho naman kayong free. Pareho kayong single. So, okay lang. Ibig sabihin, clear. Nakikita ko dito ng merong something sa Knight of Swords na kailangan maging maagap ka, mabilis ka. Kailangan mo sigurong bigla-biglang pumunta sa isang lugar, no? Kasi parang may pag-travel. Parang may hinahabol kang time or deadline, yung iba, o baka hinahabol mo itong opportunity na ito. So, ibig sabihin dito, make haste, move quickly, as possible, kung kaya mo. I-grab mo yung opportunity, don't waste time, no? Parang yan spur of the moment yan Yung momentum Andyan yung speed, andyan yung momentum, alam mo yun. So, ibig sabihin, you need to catch up, by the way. Catch up, yes. That's one of the feelings na nade-detect ko dyan sa card na yan. So, when it comes to Two of Pentacles, this is a card ng pagiging flexible, adaptable pagdating doon sa situation, no? Kung kinakailangan mong maging maagap, alam mo yun, maging maagap ka. Kung nakailangan mo mag-take action, mag-make decision regarding that particular situation, no, gawin mo, no? Kasi meron ditong something na hindi pwedeng mag-aksaya ng oras Okay. And with the Two of Pentacles, I think merong choice or decision to make since meron kang dalawang Pentacles din, pwede kang kailangan mo mag-decide or mamili, pwedeng ganon. Or pwedeng biniweigh mo yung options mo, pros and cons about this matter, kung ano man itong matter na to. Ito yung pagiging multitasker, by the way. So, sa tingin ko, ito ay situation wherein kailangan magampanan mo tong dalawang role na yan. It could be dalawang role, dalawang gawain na kailangan mong i-keep pareho. So, kailangan nga, maging flexible ka rito, lalo na kung kinakailangan mong mag-multitask, kailangan maging ready ka, no? Ano pa? Yung iba sa inyo, pwedeng opportunities yan, dalawang opportunities. O pwedeng dalawang person yung dinidil mo rito. No? Kasi parang ang energy dyan kay Two Pentacles is hanggat kaya mong i-keep, i-maintain, i-manage, no? Kung kinakailangan naman na wala kang tanggalin dyan, alam mo yon, kung kakayanin mo namang gampanan, no? At the same time, kung kaya mo namang mag-multitask, yun yung gagawin mo. Parang yun yung nafe-feel ko na energy. So, juggling act kasi, it could be juggling time, opportunities, or commitments, no? Dalawang magkaibang bagay na gina-juggling act mo, no? Pwedeng yun din yan. With the Eight of Cups,
Ito yung pag-alis pagtalikod sa isang bagay or situation that no longer serves your purpose. No, it could be you. It could be you leaving a situation, a connection, a job, a place, no? Na maaring hindi ka na happy doon, maaring naghahanap ka ng something better, naghahanap ka ng growth, naghahanap ka ng fulfillment, no? So, ito yun Pwede rin naman itong growth or pagli-leave ng comfort zone. Kasi nga gusto mong mag-grow Kaya nga, pwedeng na-outgrow mo na itong job na to, place, situation, connection. Kaya alam mo yun, parang ready to move forward ka na. Makipagsapalaran or umalis dito para makahanap ng um, mas better or new possibilities para sa iyo. So with the judgment card, nakikita ko rito is pagkakaroon ng clear judgment pagdating sa isang bagay na parang maliliwanagan yung isip mo, mag-evolve yung kamalayan mo, alam mo yon yung mga bagay na hindi mo nakikita before, hindi mo nare-realize before, pwedeng ito na yun Unti-unti ka nang na-enlighten, unti-unti mo nang nare-realize, nakikita yung mga dapat mong makita dito sa situation na to or dito sa connection na to. Okay. Six of Cups is past energy, nostalgia, memories, no? It could be revisiting the past. Like parang maaalala mo tong mga memories na to. It could be a place. It could be a pangyayari in the past. It could be a person. Pwedeng childhood. Pwedeng romantic. Pwedeng hindi rin naman. Something about a pet, no? Yung energy ng mga memories ng past and pagiging nostalgic yan. Sa love life mo, yun na nga, I can see here na pwedeng mag-propose sa'yo, magtapat, alukin ka niya ng ganito, ganyan. Nakikita ko rin na maaaring nagkakaroon ka na ng realization or itong person na to, nakikita niya na yung worth ng relationship nyo, ng connection mo, or nakikita niya na yung worth mo. Pwedeng this person is looking or aiming for a meaningful, deep relationship connection with you. Yes, gusto niya na mag to the next level yung connection ninyo. Naghahanap siya ng deeper meaning sa connection ninyo. Alam mo yon kahit busy siya, tinatry niya na i-keep yung promise niya or maglaan ng oras para sa iyo despite na masyado siyang busy. Yun yung nakikita ko about this person. Okay, so that's all for now. Godspeed, babu.